Ano na? Live na? Live na live. Wala ah. Yan lang. Yun. Okay na sir. Live lang. Basta sa akin. Pinagmakita sir. Start bagong init. Bagong init. Share lang natin. Ay, wala pala tong ano. Muhammad Ali, ano nga to? Ayaw na. Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للعابدين وأنسى الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa ating nag-iisang Panginoon. Ang karapat-dapat sambahin ang nagtatangan ng lahat ng kabutihan, ang naggawad sa atin ng anumang pangailangan natin, at nagkagabay sa atin tungo sa matuwid na landas dito sa ibabaw ng mundo at sa kabilang buhay. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad. Ako'y sumasaksi na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambay maliban lamang siya. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pagpapatuloy ng ating paksa, actually bago natin lisanin ng tuluyan ang previous section nga na may kinalaman sa Qurbillah, may kinalaman sa pagiging malapit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang section na ito na ating itatalakay ay patungkol sa ang Quran ay salita niya. At ito ay totoo na ito ay salita niya. So bago natin yan napag-usapan ay tapusin lang natin yung huling bahagi o huling judes ng sinabi ng may akda rahimahullah. Okay, na kung saan sinabi ng may akda wa qawluhu kama jama'a bayna dhalika fi qawlihi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi wa ma dhukira fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma dhukira min 'ulubihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laysa kamithlihi shay'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'ulubihi. So ating ipapaliwanag yan. Ito yung sinabi ng tinatawag na may akda, na kung saan sa kanyang sinabi tulad ng kanyang pinagsama o pinagtugma sa pagitan ng iyon sa kanyang sinabi. So, ang ibig sabihin tulad ng kanyang pinagsama, yung pinapahiwatig dito ang qurb, pagiging kalapitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ijaba o pagtugon ng sino mang tinatawag na nangangailangan. At anuman ang nabanggit sa aklat at sa sunnah hinggil sa tinatawag na qurb, pagiging malapit at sa kanyang al-ma'iyya, ay hindi ikinakaila at hindi tinatanggi na kung ano man ang binabanggit tungkol sa kanyang ulub at sa kanyang fawqiyya. Para sa kanya, ang kaluwalhatian sa kanya ay walang anumang makakatulad sa kanya sa lahat ng kanyang mga description, sa lahat ng kanyang mga katangian. Siya ay mataas sa kanyang pagiging malapit, siya ay malapit sa kanyang kadakilaan at pagiging mataas. Ang nu'uwa, ito yung kanyang mga description ng mga hulugan, kanyang mga katangian. Siya ay kataas-taasan habang siya ay malapit, at malapit habang siya ay nasa itaas. Walang anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga ito. Ang paglilinaw tungkol sa bagay na ito ay nauna na naipaliwanag sa ilalim ng pagtatalakay hinggil sa ma'iyya
ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinakauling bahagi ng sinabi ng may akda para maibigay natin ang karapatan niya. Okay, paliwanag yung kanyang mga sinasabi. Bago natin lisanin at magtungo sa panibagong section o panibagong paksa na may kinalaman sa Aqidah al-Wasatiyya. Tulad ng ating last na naitalakay, di ba, na yung pagiging malapit o which is Corbilla ay nagkaroon ng hati ang opinion dito ng mga scholar at tulad ng ating naitalakay na ang pinakatama at ang pinakamalapit doon sa tamang pananaw na ang Qurb, na ang pagiging malapit ng Allah hindi nahahati sa dalawang hati. Hindi nahahati sa tinatawag na dalawang hati na pangkalahatan at saka partikular. Bagkus ito lamang ay tumutukoy sa iisang uri ng Qurb, iisang uri ng pagiging malapit niya sa kanyang mga nilikha at yun ay pa sa mga mananampalataya. Pag ang sinabi niya na ako ay malapit sa aking mga nilikha, anong ibig sabihin? Tinutugon niya. Ito yung tumutukoy sa pagtugon. Ito yung tumutukoy sa answering the call, ika nga. Pagtugon sa mga humihiling sa kanya. Ito ay tumutukoy sa reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Okay? At yung ang pinaka-tamang pananaw mula sa dalawang opinion ng mga scholar. Now, panibawang section tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam na kung saan ay al-faslu ika nga fil imani bi anna Allah o bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Ito yung ating maging paksa. Okay? Hinggil. Okay? Paksa hinggil sa paniniwala at pananampalataya na ang Quran ay salita. Okay? Hinggil sa iman. Ano bang iman? Walid, ano bang iman? Lagnatan, ito yung pinaka-basic subject natin pag nagbalikis sa mga isang tao, pag tayo nag-aral, ano? Iman, laging iman, at tawhid at saka iman. What is the meaning of iman sa palagay mo? Ayon sa napag-aral mo, ano bang ibig sabihin ng iman? Pananampalataya. Okay? Yun lang, pananampalataya? Haligi ito. Pang-anim na haligid ito. May anim. May anim na tinatawag na haligid. Okay? So, ang iman ay ang pinakaganap na kahulugan ng tinatawag ng iman, ito yung tasdiqun bil qalb. Okay? Nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yanqus bil ma'siyah wa yazidu bil ta'ah. Anong ibig sabihin? Ang kumpletong kahulugan ng iman, ganap na kahulugan ng iman, ito yung tasdiqun bil qalb. Ito yung pagpapatotoo. Pagtanggap, pagpapatotoo, acceptance ika nga, paniniwala ng puso. Okay? Yun yun. Paniniwala ng puso, pagtanggap ng puso, pagpapatotoo ng puso, nutqun bil lisan, pagbanggit o pagbigkas ng dila. Wa amalun bil jawarih, paggawa sa pamamagitan ng mga limbs o kaya ng mga bahagi ng katawan. Okay? Pagsasagawa nito. Nadadagdagan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway o kasalanan. Yan ang tinatawag na complete kahulugan ng tinatawag ng iman. So, ano yung kahulugan ng iman? So, sabi niya, hinggil sa iman. Hinggil sa paniniwala, hinggil sa pananampalataya, bi'an ng Qur'ana, na ang Qur'an daw, ang Qur'an, kalamullah, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatan, in reality. Okay? Hakikatan in reality means ay sa realidad, sa katotohanan, ika nga. Okay? In reality. Meaning, ito ay salita. Siya mismo ang nagsalita. You know? Kasi mamaya, may mga interpretasyon na siya, hindi niya salita yun. Ito lang ay isang expression mula sa kanyang salita. Ito ay hikayah o kaya narrative, ika nga, mula sa kanya. Hindi siya mismo salita. Okay? So yung pagbubulaan natin ni siya subhanahu wa ta'ala. So ang mahalaga, ito yung paniniwala natin. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. You know? Kung ikaw ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kabilang sa paniniwala at pananampalataya mo ay ito. Ang Quran, salita mismo niya. Okay? Salita mismo niyan, hakikatan, in reality. Okay? Sa katotohanan. So, sinabi ng Managda, rahimahullah, ang kapatid sa panampalatayang Islam, faqawluhu, okay, faslun, wa min al-imani billahi wa kutubihi, al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, munazzalun, ghayru makhluqin,
minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Ang ibig sabihin, sa kanyang sinabi rahimahullah na may akda section, which is section means fasal, section, pag-aaral ng mga book section ba? Okay? Mula sa iman o mula sa paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang mga kasulatan, okay? Ano mga kasulatan niya? Quran. Ano pa? Taurah, Injil, ano pa? Zabur. Okay? Na kung saan ito yung mga sabi natin mga galing sa kanya mismo ipinahayag sa mga piling mga propeta. Kabilang doon sa paniniwala sa kanyang mga kapahayagan, lalo pa yung Quran, al-iman, ang paniniwala at pananampalataya bi anna al-Quran, na ang Quran ay salita niya. Okay? Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun, ibinaba. Okay? Ibinaba, ghayru makhluqin, hindi nilikha. Hindi nilikha. Minhu bada'a, mula sa kanya, sabi mula sa kanya, nagsimula ito. Wa ilayhi ya'ud, at sa kanya rin babalik. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Nang Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ay nagsalita dito ng totoo. Okay? Nagsalita dito ng totoo. So ito yung papaliwanag natin mga kapatid, yung ibara na ito yung papaliwanag natin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Now bilang tinatawag na sabihin natin ay komento ika nga, ayon sa komento ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, mula sa pahayag ng may akda ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, hingga sa kanyang sinabi na al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, ay ang pananampalataya at paniniwala na ang Quran ay puro-purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, ang batayan kung saan ang paniniwala sa Quran sa ganitong punto ay mula sa paniniwala sa Allah. So, ibig sabihin, yung tinatawag na yung paniniwala dito sa ganitong punto na ang Quran ay salita niya mismo ay kabilang sa paniniwala sa Allah. Kabilang yon. Hindi magiging ganap ang paniniwala mo kung sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka naniniwala na ang Quran ay mismong salita niya. Okay? So wala. So, kabilang yon. Kasi maraming tinatawag na sabihin natin ay maraming bagay na napapaloob ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At isa na dito ay ang paniniwala na ang Quran ay kanyang tinatawag na salita. Na ito ay ang Quran ay mula sa salita ng Allah. At ang salita ng Allah ay katangian mula sa kanyang mga katangian. Parang ikaw ba? Kabilang sa katangian mo ay ang salita. Nagsasalita ka, katangian mo yon, di ba? Malinaw ba yun? So ikaw ay nilikha mo, so yung katangian mo na yun ay nilikha din. Ano man ang meron sa iyo, nilikha. Malinaw? So, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa kanyang katangian ay ang salita niya. Kabilang sa kanyang tinatawag na salita ay katangian niya mula sa kanyang mga katangian. Yung salita. At saka, inilarawan ng Allah na ang Quran ay kanyang salita. Siya mismo ang naglarawan. Siya mismo ang nag-describe na ang Quran ay salita niya. Linaw? At ito ay ibinaba. Ito ay ibinaba, ipinahayag. Na kung kaya, ang pagtuhanan ito ay kabahagi ng iman sa Allah. Ang pagtasdiq, ika nga, ang pagpapatotoo nito ay kabilang sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kabilang sa iman. Ibig sabihin, kinakailangan mo patutuhanan yun. Kinakailangan mo patunayan sa puso mo yun, na yun ay totoo. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Hindi ka pwedeng sabihin, ito muna, alam, wala. Kailangan direct to the point na ikaw ay niwala na yun ay salita niya mismo. Na ito ay kanyang salita, nagsasalita siya. Okay? Malinaw, siya yung nagsasalita. Kasi kabilang salita, kailangan mo namin, siya yung nagsasalita. Okay? Salita niya yung Quran, nangangahulugan siya yung nagsasalita. Na siya yung nagsasalita, hindi yung metaphorical. Kundi talagang literal na siya yung nagsasalita. At ang salita niya ang Quran. Malinaw? Ang tinatawag na Quran na kapag sa pananampalataya. Now, kung paano, huwag niyo tanongin kung paano siya nagsalita. Ang problema kasi sa kanila, pinoportray na sa isip nila, kaya kasi dinidinay nila na hindi nagsalita ang Diyos. Ang Allah subhanahu hindi nagsasalita. Kasi bakit? Pilit nilang pinoportray at pinaghahambing yung salita niya sa salita ng tao. Wala, di ba? Walang yakulahu kufuwan ahad, walang dulo, wala siyang kawanis, wala siyang anumang katinatong nakaparihas, ika nga. Laysa kamithlihi siya. Yun ang dalil. At yung dalil nila,
alam mo, ginawa pa rin dalito ng mga ng mga ligaw. Sabi, laisa kamithlihi, yun dalil namin. Sasabihin natin sa kanila, yun ay dalil laban din sa inyo. Okay? Sinabi niya, kalamullah, salita niya mismo yung Quran. Tapos, laisa kamithlihi shay. Okay? Ibig sabihin niya, wala siyang kahalintulad. Nagsasalita siya, at yung pamaraan na kanyang salita, walang kahalintulad mula sa kanyang mga nilikha. So kayo, problema ninyo, problema ng mga grupong ito, pilit nilang pinoportray sa kanilang isa at pinagahambing yung salita ng dakilang tagapaglikha sa salita ng tao. Kasi sabi niya, dinigyan nila na hindi nagsasalita ang dakilang tagapaglikha. Okay? Kaya problema nila yun. Malinaw? Now, sa kanyang sinabi na kalamullah, salita ng Allah, ng batayan para rito ay kanyang sinabi. So, isa sa mga batayan, isa sa mga tinatawag na batayan, na ang Quran ay salita mismo niya. Ito ay matatagpuan sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 6 ng banal na Quran. Chapter 9, okay, kabanata 9, okay? Ano yung verses? Kapitulo? Kapitulo. Versikulo. Ano ba yung kapitulo? Chapter. Okay. Kapitulo 9, versikulo 6. Masya Allah. Ang hirap Basa. Biblia. Okay. Na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ahadan minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Okay? At kapag ang isa sa mga musyrikin, so actually nangyari ito mismo, binaba yung kawain na ito dahil sa tinatawag kay Hani radiyallahu anha. Kasi Hani kapatid ni Ali radiyallahu anha. Na kung saan ang asawa ni Hani, okay, ay mula sa tinatawag na kalaban, ika nga kumakalaban sa Islam during the Fathul Makkah. Na kung saan ay ito mga grupo ng mga sabi natin yung may asawa si Hani na yung kamag-anak ng asawa ni Hani ay hindi pa mga Muslim at during the Fathul Makkah, anong nangyari? Humingi ng panganganlungan itong kay Hani. Siyempre, ang ginawa ni Al-Radyalaan, hinabol itong lalaking ito, dalawang lalaking ito, hinabol para patayin, para paslangin, ika nga. Subalit yung dalawa na hindi Muslim ay dumating kay Hani para humingi ng panganlungan. So nung naabutan ni Ali, nandun na ngayon sa position yung Hani, sabi na, wag. Sabi, akin papatayin, papasayin ko yan. Sabi niya, kalaban ganito, ganyan. So, susubong kita kay Propeta Sallallahu. Kahit nagreklamo siya kay Propeta Muhammad Sallallahu. Okay? At dahil dito binaba ang tinatawag na sabi natin ayan na ito. At pagkatapos Sallallahu, tunay na ipagkakaloob namin ang tinatawag na yung bang paghingi nila para sa iyo, Hani. Paghingi ng kapangalungan sa iyo, Hani, pagkakaloob namin para sa iyo, Hani. Okay? Ang mahalaga yung ang punto ng aya, kapag ang isa sa mga musyrikin na ipinapahintulot sa inyo ang kanilang buhay at kayamanan, na ito ay patungkol sa iyong kalaban, halimbawa, ay humingi ng protection sa iyo. Humingi ng tinatawag na protection. Okay? O Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tanggapin o pangalagaan ninyo ang kanyang kahilingan hanggang sa marinig niya ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa marinig nila yung kalam Allah. Salita, ibig sabihin, hanggang sa marinig nila yung turo at gabay ng dakilang Quran. Okay? So yun. So ito yung dalil, ika nga, doon sa mga grupo ng mga kufar na ang tawag sa kanila ay tinatawag na musta'manun. Okay? Ang ibig sabihin ay grupo ng mga tao na umihiling ng proteksyon sa tinatawag na Islamic State o kaya sa isang Muslim mismo. Kapag humingi ng protection, ika nga, para hindi siya mapaslang, then, kinakailangan na ibigay yun para marinig. At yung intention doon, para marinig. Oh, yes, da'wa. Para maiparating sa kanya ang tinatawag na mensahe ng Islam, ng Quran. Malinaw? So, ang punto dito mga kapatid sa panampalatayang Islam na kalamullah, hanggang sa iyong tutuloy kalam ng Quran. Ang Quran ay hanggang sa marinig niya ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sinabi na may akda, munazzalun, ito, munazzalun, ibig sabihin na munazzalun ay ibinaba. Okay? So, mayroon tayong dalil dito, then munazzalun, ang Quran ay ibinaba. Nangangahulugan ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, nanggaling sa Kanya. You know? Batay sa Kanyang pahayag na, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ito ay matatagpuan sa Kapitulo
English mo yun, Sons. Chapter 15, verse 9. Okay. Kapitulo 15, versikulo 9. Mag-practice tayo para at least ano ba. Okay? Okay na? So basa kapatid. So walang pag-alilangan, kami ang nagbaba ng Quran. Inna nahnu nazzalna. So pag sabi nazzalna, ano pag silang baba, lang bumaba sa galing sa ilalim. O, kasi kaya nga ito yung dalil na ang ibig sabihin ang dahilan na kapagligay nasa itaas. Okay, nasa kaitaas-taasan siya. Sapagkat hindi naman yung Quran. At hindi matatawag na pagbaba kung wala nasa itaas, kung hindi siya nasa itaas. Malina? Okay. So, walang pag-alilangan kami ang nagbaba ng Quran kay Propeta Muhammad at walang pag-alilangan na kami rin ang patuloy na mangangalaga nito mula sa pagdaragdag o pagbabawas o sa anumang kasiraan o political system ba, dagdag bawas. Manina? Corruption ika nga. Manina? So, ito assurance mismo. Ito yung dalil. Halimbawa, pag sabi na, nasaan, paano nyo mapapatunayan kayong mga Muslim na hindi o na-preserba ang inyong Quran at hindi na bago? So, kinakailangan ng assurance. Di ba? Unang-una mong ipapakita sa kanang dalil. Anong batayan namin? Siya mismo nagsabi na na-preserba. Yan ang unang batayan. Ibig sabihin, sa loob mismo ng aklat na yon ay mayroong tinatawag na mayroong assurance. Ika nga, siya mismo nag-declare na ito ay pangangalagaan mula sa dagdag bawas. O sa inyong kautos, sa inyong tinatawag na kapahayagan na sinasabi ninyo. Mayroon bang ganon? Na inyong aklat ay mayroong deklarasyon na pinangalagaan sa korupsyon? Wala. Okay? Wala. So ito isa sa mga tinatawag na batayan ng kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin na unang punto dito na ito'y binaba. Pangalawa, ito'y pinangalagaan mula sa anumang protection. Okay? At sa kanya sinapahayag na inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay? Katiyakan ibinaba namin ang Quran sa gabi ng Qadar. Na ito ay gabi ng karangalan, na ito ay sa buwan ng Ramadan. Malinaw? Okay. Sa kanyang sinabi na ghayru makhluqin kung saan ay hindi nilikha. Quran, ibig sabihin, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nilikha. Nangangahulugan na hindi kabilang sa mga nilikha ng Allah na kanyang nilikha. Okay? Hindi siya kabilang mula sa mga nilikha. Ang batayan para rito ay ang kanyang pahayag. Bilang batayan, ito ay matatagpuan sa Kapitulo 7, Kapitulo 7, versikulo 54. Okay, parang luto lang, no? Sinabi niya, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. So, natin parang sa surah Al-A'raf. Okay? Ala lahul khalqu wal amru. So, dalawa yan. Al-khalq at saka yung amar. Ang khalq iba sa amar dito. Okay? Kasi kung parehas na hindi na sana dapat tinatawag na babanggitin isa lang ang babanggitin niya. Patutay lamang na yun ay yung isa iba sa isa. Nang ibig sabihin na kung kaya dapat ninyong mabatid na siya lamang ang bukod tanging lumikha ng lahat. At gayon din ang lahat ng pag-aatas. Yung amar, ito yung pag-aatas. Okay, yung khalq means creation. Sabi siya lang lamang ang ika nga ng anong tinatawag ng lahat ng mga nilikha. Siya lamang ang bukod tang lumikha sa lahat ng mga nilikha. Wal amar at sa kanila lamang yung pag-aatas. Okay? Hindi na? Now, saan dyan yung tinatawag na Quran? Al-khalq o al-amar? Saan mo mabilang? Saan mo mabilang yung Quran? Sa khalq o sa amar? Sa amar. Anong batayan? May batayan yan. Na ang Quran ay mula... Yes. Na ang Quran ay mula sa pag-aatas. Batay sa kanyang sinabi. Anong dalil? Na ang Quran ay mula sa pag-aatas. Ito ay matatagpuan sa Surah Ash-Shura, Kapitulo 42, versikulo 52. Okay? Sinabi ng Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Okay? At kung paano kami nagpahayag ng mga propeta na nauna sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ganoon din
nagpahayag din kami sa iyo ng Quran na mula sa amin. So ang Quran ay amar. At kabilang at napapaloob sa Quran ay pag-aatas, batas. Okay? Batas. So nangangahulugan lamang na iba ang khalq sa tinatawag na amar. Ang khalq ay mga creation. Okay? Ang Quran ay pag-aatas niya at ang pag-aatas ay hindi i-create, hindi kabilang sa tinatawag na creation. Malinaw? Yun ay patunay. At dahil na rin sa ang salita ay katangian na nagsasalita. Di ba? Ang salita ay katangian ng speaker. Katangian ng sasalita. Habang ang nilikha ay gawa ng tagapaglikha. Walang duda. Yung mga tayo, creation tayo. Malinaw? Gawa tayo, ika nga, ng dakilang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay hiwalay mula sa Kanya. So ang Kanyang creation, hiwalay mula sa Kanya. Bilang analogy speaking, nakatulad ng halimbawa, nakatulad ng produkto, hiwalay sa producer. Di ba? Hiwalay sa tinatawag na gumagawa sa tagagawa ng produkto. Halimbawa, ikaw yung gumawa niyan. Magkahiwalay kayo hindi? Eh, siyempre, magkahiwalay. So, ibig sabihin, yung ginawa, hiwalay doon sa tinatawag na gumawa. So, similarly, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiwalay, ika nga, ang kanyang creation sa Kanya. Okay? Hiwalay. Ang creation sa Kanya. Now, sa kanyang sinabi na minhu bada'a, okay? Minhu bada'a. Ang ibig sabihin ng minhu bada'a ng Quran ay mula sa kanya nagsimula ito. Okay? Ibig sabihin, Quran is originated from Him. Nagsimula, okay, nagmula ito. Nangangahulugan ang pasimula ng paghahayag nito ay mula sa Allah. So, yun ang ibig sabihin. Ang simula ng paghahayag nito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi kay Jibril. Kasi may mga nagsasabi, may mga grupo ng mga ligaw dyan, tabi-tabi po. Okay? Na kung saan ay... Ano yung tabi-tabi? Alam mo, nahawa ko sa mga tabi-tabi na yan. Ano ba yung... gusto ko lang linawin. Pag sinabing tabi-tabi ba, ay may iba't na akida? Oo, kasama yung sus kasi Kasi tabi-tabi sa po. mga Sa mga non-Muslim Sa mga siguro. non-Muslim kasi, parang humihingi ka ng protection doon sa mga hindi. Sa mga tabi-tabi po, excuse me po, baka manuno ka. Di ba? So yun yun. Sa atin naman, sabi mo sa excuse me po, mawalang galang. I mean, nawalang kasamang akida. Okay, malinaw? So iba tayo. Iba sila. Tama yun. Malinaw? So ang mahalaga dito ay may mga grupo ng mga tao na nagsasabi, subhanallah, naway gabayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito daw ay galing kay Jibril. Ang simula ng Quran, ang panimula ng Quran ay originated from Jibril alayhi salam. Malinaw? Not from Allah. Kundi ay mula kay Jibril. Malinaw? So, ibig sabihin, hindi kay Jibril. Ibig sabihin, ang Quran ay, ito ay mula sa kanya. At hindi kay Jibril, ni kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sa iba bukod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Jibril ay bumababa sa kasama nito. Ibig sabihin, kasama ang Quran. Bumababa si Jibril, kasama ang Quran, kasamang pahayag. Saan ang galing? Mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natulad ng kanyang sinabi, bilang batayan, ito ay matatagpuan sa Suratu Ash-Shu'ara, Kapitulo 26, versikulo 192. Hindi ko nalala. 192 hanggang 100 ba? Tama ba? At 193. Okay? Malinaw? Yun mga kapatid. Verse, parang nagtutuwa na nagtitry na banal na Quran. Okay? Na kung saan basa. Sinabi ng sumataalam, wa innahu latanzilun Rabbil Alamin. Latanzilu Rabbil Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. At walang pag-alinlangan ng Quran na ito na kung saan isinalaysay dito ang mga totoong kwento at kapahayagan ng mga nauna at iba pa mula sa Allah ng lahat ng mga nilikha na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na dinala ng Ruhul Amin. So dinala. So dala-dala ni Angel Jibril. Ang tinutukoy ng Ruhul Amin sino? Si Jibril alayhi salam, ang mapagkakatiwalaang espiritu. You know? O espiritu ng katotohanan, hindi espiritu santo. Okay? Espiritu ng tinatawag ng katotohanan na si Angel Jibril alayhi salam at kanya itong binigas sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun mga kapatid, patayan. Kanya rin sinabi na matatagpuan sa Suratul Nahl, Kapitulo 16, versikulo 102. Mashallah, okay? Sinabi niya, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq.
Sabihin mo sa kanila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran ay hindi inimbentong salita na mula sa akin, kundi ito ay kapahayagan na ibinaba ni Anghel Jibril na Ruhul Qudus, banal na espiritu mula sa iyong Rab na totoo at makatarungan. You know? Siya rin ay nagsabi, nagpahayag, na matatagpuan sa Surah Az-Zumar, Kapitulo 39, versikulo 1. Okay? Sinabi niya, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. At ang pagbaba ng aklat na ito ay nagmula lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Al-Aziz at saka Al-Hakim. Malinaw? So lahat ng ito ay batayan na kung saan ang Quran ay mula sa Allah, nadala-dala ng Anghel Jibril alayhi salam at ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binigkas kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, inilagay sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinulungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na masa ulo ito at ito ay maging magaan sa kanya. Malinaw? Sa kanya sinabi na wa ilayhi ya'ud, at sa kanya babalik. Anong babalik dito? Anong babalik? Sa kanya babalik ang ano? Sa bagay, sa konteksto ng ano? Ng salita ng mayakda. Anong pinag-usapan dito? Salita. Quran. Na isang salita. Nagduda. Salita niya ang Quran. Ibig sabihin sa kanya nagpasimula, sa kanya tinatawag na babalik. Okay? So, babalik sa kanyang Quran. Of course, sa una ng talakayan tungkol sa bagay na yan, mga kapatid, ang kahulugan tungkol sa tinatawag na pagbalik ng Quran. At ang batayan para rito ay ang paliwanag sa aya sa ilalim ng paksa na may kinalaman sa salita ng Allah. Naku, banggitin lamang natin, isa dito yung sinabi ng mga Sheikh Uthaymin rahimahullah, pinaliwanag niya na mga nagsasabi na literally yung Quran mismo yung babalik. Apa yung babaw? Okay? Ay, mismo talagang aangat yung Quran, babalik sa kanya. Literally. At yan ay pinatunayan ng ibang mga narration, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At pangalawa dito, ang sabi na figuratively, ay ibig sabihin ay babalik yung tinatawag na yung batas sa kanya, babalik yung batas, ika nga sa kanya, mawawala yung puso ng Quran, ang puso ng tao, mawawala sa puso ng tao ang tinatawag na Quran. Okay? At yan ay ibig sabihin yung pag-aatas ay babalik sa kanya. Anyhow, walang imposible kung ang Quran ay babalik sa kanya. Makikita nga sa mga magic, mga Harry Potter, nagsili-sili parang yung mga ano. Di ba? Nagawa samantalang ay fiction lang siya. Di ba? Pero parang totoo. Di ba? Kung mas murang dakilan tagapaglikha. Walang imposible sa kanya. Na ito ay sabihin, aangat ika nga at literally talagang aangat, lulutang yung Quran at babalik sa kanya. Hindi yan imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na? Okay. So ang mahalaga dito mga kabasa panampalatayang Islam ay yan ay actually ang paliwanag na yan ay natakay na natin at napakaganda ng paliwanag yan. Subhanallah. Okay, at natisingit natin yung pangyayari ika nga na maaaring maganap na sa paggawasak ng tinatawag na Kaaba at hindi mangyayari ang pagwasak ng Kaaba maliban na lamang na mawawala yung iman, yung dignidad ng mga Muslim sa kanilang mga puso. You know? Okay. So yan mga kabasa panampalatayang Islam. Sinabi ng may akdari na wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Okay? Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Nang ibig sabihin na ang Allah ay nagsalita dito ng totoo. In reality ika nga. Now, ito ay pagbuo. Batay sa batayan na ang lahat ng mga katangian ay totoo. Ibig sabihin, lahat ng katangian niya ay totoo in reality. Okay? Totoo na mayroon siyang mukha. Totoo na meron siyang tinatawag na pandinig. Totoo na meron siyang kamay. Totoo na meron siyang talampakan. Totoo na meron siyang sa atin, alulud ba? Sa atin, halimbawa yung sak dito. Lulud. Okay. Totoo, nakalagay sa balal ng Quran niya. Totoo na meron siyang tinatawag na lulud. Totoo na siya ay tumawa. Totoo na siya ay namangha. Lahat ng ito ay katangian in reality. Totoo. Okay, totoo. Hindi na, hakika. Sabi ng mga Egyptian, agiga. So ito ay batayan, ito ay pagbuo ng batayan ng lahat ng mga katangian niya ay totoo in reality. At kapag ang salita ng Allah ay sa katotohanan in reality, kailanman hindi maaari na ito ay isang nilikha. Kasi katangian niya yun eh. Paano maging nilikha ang kanyang katangian? Kailanman ay hindi pwede. Sa kadahilanan ito ay kanyang katangian. At ang katangian ng tagapaglikha ay hindi nilikha. Okay, natulad ng katangian ng nilikha ay nilikha. So talaga, katangian natin, nilikha sapagkat nilikha tayo eh. Siya, ang katangian niya, siya sa tagapaglikha siya, hindi. Yung sabi, creator cannot be created. The created cannot be creator.
Nina? Wow, English yun ah. So yun mga kapatid, so napakalinaw ika nga ng sabi natin ng paniniwala natin at saka tinatawag na sabi akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tunay na sinabi ni Imam Ahmad, ito na, medyo merong tinatawag na, ito isa yun, wallahi, itong kalam ni Imam Ahmad bin Hanbal, isa ito sa mga batayan ng mga ligon ng mga sekta na gusto ng mga debate at ito ay pinupukol sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi wallahi, si Imam Ahmad bin Hanbal, ito isa sa mga nangunguna pagdating sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, si Imam Ahmad bin Hanbal. Ano bang sabi ng Ahmad ibn Ahmad? Ano bang sinabi? Nagkaroon ng tinatawag na sabi natin na pag hindi mo naunawaan yung kanyang sinabi, masasabi mo na pumapabor siya doon sa iba laban sa tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Anong sinabi niya? Sabi niya, lafdhul Quran lafdhiyan. Al-Quran lafdhiyan. Sino man nagsabi, sabi niya, sino man ang nagsabi, pag narinig nyo, halimbawa, sino man nagsabi na ang lafadh, so we're talking about the lafadh dito. You have to, gusto kong intindihin nyo yung word na lafadh bago natin i-discuss. Okay, lafadh. Okay? Lafadh in English term is the utterance. Okay? Lalim, no? Utterance means pagbigkas. You know? Pagbigkas yung tinatawag na ano. Sabi natin, lafadh. Lafdhu. Pagbigkas, ika nga. Sabi niya, Al-Quran lafdhiyan, ika nga sabi niya, sino man nagsabi na ang lafadh, ang pagbigkas ng Quran daw, ay nilikha. Ang pagbigkas ng Quran ay nilikha. Magkagayon siya ay Jahmi. Magkagayon siya ay, isabihin, kapag nakarinig ka na nagsasabi na ang pagbigkas ng Quran ay nilikha, magkagayon siya ay Jahmi. Jahmi means mula sa grupo ng Jahmiya. Okay? Mula sa grupo ng Jahmiya. Parang Ahlus-Sunnah, Sunni. Ganun ba? Pag Ash'ari ka, Ash'ari. You know? Yun. Pag Shia ka, Shi'i. Diba? Ano yun ang kapatid? Okay. So yun. So, pag nakarinig ka raw ng nagsasabi na ang lafadh, ang pagbigkas ng Quran nilikha, magkagayon, pakaalamin mo na yung taong yaon ay Jahmi. Okay. At sino man, pangalawa, at sino man ang nagsabi na ito ay hindi nilikha, magkagayon, siya ay mubtadi'. Siya ay nakagawa ng bid'ah. Okay? Siya ay nakagawa ng bid'ah. Mubtadi'. Tawag sa nakagawa ng bid'ah ay mubtadi'. Okay? Gumagawa ng bid'ah. Bago. Ha? Mga bago. Yes, ng mga makabago, ika nga. Innovation. Ulitin ko Innovator. Tawag dyan, innovator. Mubtadi' means innovator. Ulitin ko sino man ang nagsabi, pag narinig mo, sino man ang nagsabi na ang lafadh, ang pagbigkas ng Quran ay nilikha, therefore, dapat mong malaman na yung taong yaon ay Jahmi, kabilang sa grupo ng Jahmiya. At sino man ang nagsabi na ito ay hindi nilikha, di ba sabi natin kanina ang Quran hindi nilikha? Yun ay mubtadi'. Siya ay gumawa ng bid'ah. So dito nagkaroon ngayon, paano yun? Isamantala yung akinin natin ang Quran ay hindi nilikha. Gayro makhluk. Paano na sabi? Before ka maghukom sa isang dakilang scholar na ikukumpara mo yung kaalaman mo sa kanya, bago mo siya hukuman ng tinatawag na pagkaligaw, ano-ano mga bagay na pagkaligaw, mahiya ka naman sa sarili mo. In the first place. Mahiya tayo sa sarili natin kung ikukumpara natin yung kaalaman sa tinatawag na kaalaman ni Imam Ahmad bin Hanbal. At nung sinabi nila tinatawag na ang sino man nagsabi ng Quran ay gayro makhluk ay bid'ah, nasabi mo, tingnan mo? Okay? Tingnan mo? Ibig sabihin pala na ang Quran ay, parang sinasabi niya na ang Quran ay nilikha. Di ba? Yan ang dating sa tingin mo, pero hindi mo batig kung ano yung tinutukoy niya sa kanyang sinabi. Sabi nga, meron ang kasabihan, no one knows the utterance, no, the meaning of the utterance except the one who utters it. Walang sino man ang nakakaalam ng higit doon sa sinasabi, doon sa sinasabi, maliban lamang sa nagsasabi dito. Okay?
Halimbawa, kung sasabihin mo ngayon, nag-post ka sa social media, ganyan-ganyan, tapos nagkaroon ng tinatawag na, uy, ano ba sinabi niya ganyan? Boss Ida, ay, pangit yan, ano ka, normal ka, ganyan-ganyan, hukuman mo agad. Nasamantalang hindi mo tinanong ano bang maksud niya. Ano bang tinutukoy niya sa kanyang sinabi? Baka na-misinterpret mo lang. Judgment. Kaya ito yung mga ligaw ng mga grupo na ito yung pinagkukuhan nila, yung statement Imam Ahmad ibn Hanbal, ipinupukol sa tinatawag na Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Sabi nila, o tingnan mo yung imam ninyo, para sinasabi niya na ang Quran ay makhluk, nilikha. Kaya sabi niya, sino man ang nagsasabi na ang Quran ay tinatawag na ang lafad, na ang salpagbigkas ang tinatawag na ng Quran ay bid'ah. Okay? Subalit, mayroong paliwanag sa bagay na iyan. Okay? Malalaman niyo mga kapatid sa panampalatayang Islam. Linaw? Okay. Kaya naman, sasabihin natin, ang lafaz, ano bang lafaz? Utterance, ika o pagbigkas, ay ginagamit para sa dalawang pagpapakahulugan. Dalawang pagpapakahulugan. Yutlaq ala ma'nayn. Dalawang pagpapakahulugan ang tinatawag na lafaz sa wikang Arabic. Okay? Dalawang pagpapakahulugan. Malinaw? Para sa masdar, unang-unang pagpapakahulugan ng lafaz, una para sa masdar. Yan ang una. Okay? Masdar. Okay? Para sa masdar. Nang ibig sabihin ng tinatawag na masdar, mga kapatid, ay verbal noun. Pandiwang pangalan. Mashallah. It's a verbal noun. Ang ibig sabihin ng verbal noun, yung pinagmulan ba? Yun ang root word, masdar ba? Malinaw? Okay. Malinaw? Na verbal noun, ika nga. Na kung saan ito ay ang fi'lul fa'il. Ang fi'lul fa'il sa Arabic, ito yung kilos ng gumagawa. Fi'lul fa'il. Halimbawa, uminom. Anong masdar ito? Okay? Anong masdar? Umiinom. Ano ba? Verb? Yun, umiinom. Yung masdar nito ay Verbal noun, yung umiinom. Masdar. pag-inom. Siyempre, yun ang masdar, di ba? Okay. Pag iyan mo i-convert mo sa tinatawag na fi'lul fa'il, ibig sabihin ay yung bang kilos ng ano man fi'lul fa'il, yun yung sabi kilos ng gumagawa, yun ang pag-inom. Yun ang tatawag na ang umiinom verb. Okay? Yung root word ng umiinom is pag-inom. Kumakain. Ang root word ng kumakain is pagkain. Di ba? Tayo ba tayo kapatid yung panintindihan? Umuupo. Ano ang root word ng umuupo? Pag-upo. Shut up. Pag-upo. Yun yung root word ng action. Yun ang root word ng tinatawag na action. Okay? Verbal noun. Yun yung tinatawag na verbal noun. Okay? Ang pangalan yung verbal noun. Yun yung tatawag sabi na kilos ng gumagawa. Anyway, pag-kilos ng gumagawa. Okay? Then, halimbawa, yung tinatawag na sabi natin ay umaalis. Pag-alis ang verbal noun yan. Malakbay. Okay? Paglakbay. O paglakbay. Malinaw kay pag lumalabas, paglabas. Yun yung mga verb. Ano ba yan, kapatid? Okay, ano lang, pag yung pagbigkas. Di ba? So yun yung gumagawa as ang masdar. Okay? Nang lafad means ito yung pagbigkas, utterance, ika nga. Okay? Na ginagamit sa tinatawag na masdar. Okay? Mapapala natin mamaya. Lagi natin maintindihan inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? At pangalawa, at para sa tinatawag na malfudh bihi. Okay? Malfudh bihi. Yung tinatawag na malfudh bihi. Na ang ibig sa malfudh bihi is yung binigkas. Okay? Okay, uttered, ika nga. Binigkas. Lafad. Maaring masdar na kung saan pagbigkas. Yung pagbigkas. Paano? Yung pagbigkas. Okay, alam mo ba isa ko? Si Anwar ay lumalabas ng tahanan. Yun yung pagbigkas. Okay? Yun yung tinatawag na pagbigkas. Malinaw? Okay. Yun yung sa... Hindi. Yung binigkas naman, yun yung tinatawag na malfudh bihi.
Okay? Yun yung malfudong bi. Yung pala ito ng pagbigas, yun yung binubuo ng boses, binubuo ng tinatawag na words, ika nga. Okay? Yun yung tinatawag na ano. Yun, yes, yun ang tawag mas dati tawag dyan. Pangalawa, yung malfudong bi, yun yung laman ng binig, yun ang laman ika nga ng kanyang ginagawa. Which is yun yung ibinig. Yan ang binigkas. Yan naman ang kanyang ginawa. Yes, okay? Now, yun una. Okay. Na, baliwanag natin. Para sa unang pagpapakahulugan, ano yung unang pagpapakahulugan ng lafad? Masdar, bilang masdar. Okay? Na kung saan ito yung masdar, o sasabi natin tinatawag na verbal noun, kung ganon, walang pag-aalinlangan na ang ating pagbigkas ng Quran, pagbigkas ng aya, pagbigkas ng tinatawag na Quran, at iba pa bukod sa Quran, hadith, halimbawa yung mga bagay mga ganyan, kahit magazine, kahit yung pagbabasa sa Facebook, yun yung mga kapatid, okay, ay nilikha, walang duda. Nilikha yun. Walang duda. Okay? Malinaw? Okay. So kapag ang kahulugan, interpretasyon ng lafad ay ba sa bagay na masdar, na sa bagay na tinatawag na masdar, yun ay nilikha. Walang duda. Okay? Yung pagbigkas ng Quran at iba pa, yun ay tinatawag na nilikha. Dahil kapag ang ating sasabihin na ang lafad o pagbigkas ay ang talafud, pagsasalita, okay? Kung ganoon, ang boses na ito na bunga ng galaw ng dila, okay? At sa kilos ng bibig, okay? Dila at dalawang labi ay nilikha. You know? So kapag ang masdar na ang lafad dito, na kung saan talafud, talafud, ang ibig sabihin pagsasalita, na bunga ng ano? Bunga ng paggalaw ng dila, paggalaw ng bibig, ika nga yung boses. May ito ay walang duda, ito ay nilikha. Ito ay nilikha, walang duda. Okay? Ito ay nilikha. Ito man ay ang ating tinatawag na Quran o hindi Quran. Okay. Kung ganon, ang boses na ito na bunga ng galaw at bibig, yun ay tinatawag na nilikha. Sa madaling salita, kapag ang pinapakahulugan ng lafad, kapag ang interpretasyon ng lafad o pagbigkas ay ang pagsasalita o talafud na sinasabi, ito ay nilikha. Maging ang binibigkas nito ay ang Quran o di naman kaya yung hadith o salita na binibigkas mula sa kanyang sarili. Okay? Ito ay nilikha. Pangalawa, kung tungkol naman sa kung ang layunin o pinapakahulugan ng lafad ay kung ano ang binibigkas, ay kung ano yung binibigkas. Okay? Ay kung ano yung tinatawag na binibigkas, ano nangyari? Magkagayon, mula rito ay nilikha at mula rito ay hindi nilikha. Okay? Kung ang pag-uusapan natin ay yung binibigkas, mula doon sa binibigkas ay nilikha, tulad ng hadith, tulad ng magazine, tulad ng newspaper, tulad ng tinatawag na turutot. Turutot ba yun? Okay? Tulad ng tabloids. Tulad ng mga advertisements. Dyaryo at iba pa. Notification at iba pa. Ito ay nilikha. Pero ang hindi nilikha, Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Malinaw? So mula dito ay nilikha at mula dito ay hindi nilikha. Kung ang pagpapakahulugan ng lafad ay yung binigkas. Okay? Ay yung tinatawag na sabihin natin ay yung binigkas. So at batay dito, kapag ang binibigkas ay ang Quran, magkagayon ito ay hindi nilikha. Nino? Pero yung pamamaraan ng pagbigkas pagsasalita, nilikha yun. Kasi tayo nagsasalita eh. Nino? Pag binibigkas natin ng Quran, tayo nagsasalita. Tayo nagbabasa. Nino? Pero yung binibigkas yung tinatawag natin, yung salita ng Allah, hindi yung tinatawag na nilikha. Okay. Naintindihan ba? Kasi kailangan detalyado. Malinaw? Detalyado. So, ito ang detalyadong pananaw ukol sa usaping ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subalit si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ay nagsabi, sino man ang nagsabi na ang lafaz o pagbigkas ng Quran ay nilikha, magkaganon siya ay Jahmi. Sinabi niya ito para sa isang dalawang dahilan. Ano? Isa sa mga dahilan siguro, bakit nasabi ito? Unang-una, sapagkat ito ay dahil sa ang kasabihan na ito ay sagisag at palatandaan ng Jahamiyah. Kasi mga Jahamiyah, sinasabi nila na ibig sabihin ang Quran ay nilikha. Okay? Malinaw?
Yes, totoo. Totoo ba? Ayun, Jahamiya. Para bang sinabi ni Imam Ahmad na kapag nakarinig ka, okay, kapag nakarinig ka kanyang sinasabi, ang aklat o ang aking lafad o lafzi, okay, lafzi, ang aking lafad, ang aking pagbigkas ng Quran, lafzi bil Quran ay nilikha. Okay? Ibig sabihin ay magkagayon dapat mong malaman na siya ay Jahami. Ibig sabihin kapag nakarinig ka sa lafzi, ang pagbigkas ko ng tinatawag ng Quran ay nilikha. Okay? Yan ay Jahamiya. Sapagkat para to divert ng tao ba, na tunutukan talaga na, paniniwala talaga nila na ang Quran talaga itself ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na ang kalam sa nilikha mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nino? Nasa kanila ay hindi nagsasalita ng totoo. In reality, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nino? Ang problema sa tinatawag ng mga Asyaira din, Asyaira ay ang alay nakakarinig, subalit wala siyang pandinig. Pwede ba yun? Hindi siya. Ang paniniwala ng Asyaira. Siya ay nakakarinig, subalit walang pandinig. Siya ay nakakamasid, subalit walang paningin. Pwede ba yun? Biro mo? Ang conflict ng kanilang paniniwala. Siya ay nakakita, subalit wala siyang mata. Saan kanyan? Okay? Siya ay nagsasalita, subalit wala siyang bibig. Okay? Subhanallah. Sumaka ba sa panampalatayang Islam? So dito ay pangalawa na kadahilan ng siguro ay dahil sa pagbigkas na ang tinutukoy na nagsasabi nito ay kung ano ang binigkas at mukhang mas malapit ito sa kung ano yung tinatawag na tamang interpretasyon sa sinabi ni Sheikh Imam Ahmad ibn Hanbal. Dahil sa ito ay pinaniwanag mismo ni Imam Ahmad sa kanyang sinabi na sino man na nagsabi na ang lafad o pagbigkas ng Quran ay nilikha, nang tinutukoy nagsabi nito yung Quran, magkagayon siya ay tinatawag na Jahmi. Okay? Sabi ng Quran daw ay nilikha. So magkagayon, ito ay tinatawag na Jahmiya. Sa ganitong paraan, ang kahulugan ng kanyang pahayag na ang lafad o pagbigkas ng Quran ay nilikha, magkagayon siya ay Jahmi, ay naging malinaw dahil ang tinutukoy niya kung ano ang binigkas. Kung ano binigkas, yun ang Quran. Okay? Sapagkat yung layunin na nagsabi nito, yung sabi na ang pagbigkas ng Quran ay nilikha, ibig sabihin siya ay Jahamiya dahil ang layunin ng kanyang pagsabi na ang pagbigkas ay ang binigkas. Ay ang tinatawag na binigkas. Hindi yung pagsasalita, kundi yung binigkas. Okay? Ito yung maksud ng mga Jahamiya. Hindi ito. Kasi ito, walang duda. Ito ay nilikha kasi pananalita natin. Subalit kapag ito ay problema. Sa kanila, nilikha. Sa atin ay hindi nilikha. Malinaw? Okay, yun ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, paniniwala ng Jahamiya. Walang pag-alinlangan na ang naglalayon sa salitang lafad dito ay kung ano ang binigkas, siya ay Jahamiya. At tungkol naman sa pahayag ng hindi nilikha, ito. Nasabi na kanina, na ang sino mang nagsabi na ang Quran ay hindi nilikha, siya ay makagawa ng bid'ah. So anong ibig sabihin nun? Siya ay nakagawa ng tinatawag na bid'ah. Sinabi ni Imam Ahmad na siya ay nakagawa ng bid'ah. Dahil sa ito ay hindi ugali at hindi gawain ng mga salaf yung pagsasabi nito. Kasi bakit? Ano ang mga pahayag ng salafus salih? Ang mga salafus salih sila nagpapahayag na ang Quran ay salita ng Allah. Okay? Lamang. Ang Quran ay salita ng Allah. Yun ang pahayag ng mga salafus salih. Okay? Subalit, nagiging maano lamang dahil para maging detalyado at para maging malinaw lahat, para maibatay sa mga nagsasabi na yun ay nilikha at hindi nilikha, sinasabi natin ang Quran ay kailanman ito ay hindi nilikha. Kung ang ating tinutukoy ay ang malfud bihi, ibig sabihin yung binigkas. Hindi siya tinatawag na nilikha kailanman. Okay, so kailangan lafad kasi may yung mga ganitong mga grupo, mahilig sila sa tinatawag na syubha. Mahilig silang mag-throw ng mga salita at ng mga statement na magbibigay pag-aalinlangan sa mga mag-aaral at sa mga mananampalataya. Okay? Yes, totoo yan. Yung mga grupo na ito, mahilig silang ng tinatawag na syubha. Okay? Na hindi nila binigyan ng linaw at detalyado. Sabalit sa mga nakakaalam at nakababatid, sa mga may kaalaman, alam nila kung ano yung pasikot-sikot, kung ano yung mga tinutukoy nila. Kailangan napakahalaga ng kaalaman, napakahalaga ng pag-aaral. Kasi hindi mo, ito na sabi naman, di ba? Hindi mo makukuha yung kaalaman, mga kapatid, sa ng tama, ika nga,
Maliban lamang talaga umupo ka sa mga tinatawag na mga scholar. Umupo ka sa mga sabihin natin mismo na mga nagpapaliwanag dito. Okay? Kaysa doon sa tinatawag na sabihin natin ng makikinig ka lang sa, of course, sinasabi natin doon ito, iba't iba sa mga malalayo, syempre. If there's an exemption, syempre. Kasi alam nga nga po mag-airplane pa pumunta lang doon para lang napakahirap naman nun. Kaya ang ginagawa nila, at least naabot sa kanila yung kaalaman sa pamamagitan ng ganito mga social media at iba pa. Pero kahit use wisely sa paggamit ng tinatawag na social media. Di na? Okay. So, bilang karugtong mga kapatid, so tapos na tayo dito ha? Alhamdulillah, hindi malina sa inyo to, yung issue na ito. Okay, pangalawa tayo, bilang karugtong na sinabi ng mayak na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَقَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. Nang ibig sabihin, at kanyang sinabi, rahimahullah, at tunay na itong Quran na kung saan ibinaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay salita ng Allah sa totoo, in reality. Hindi salita ng bukod sa kanya. Okay? Sabihin, hindi salita ng bukod sa kanya. Salita lamang niya at hindi salita ng bukod sa kanya. Ibig sabihin, nanggagaling ito lamang sa kanya at hindi nanggagaling sa iba. Okay? Siya yung pinatawag na pinagmulan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay inulit muli ng may akda dahil sa napakalaking katayuan ito. Napakalaking kasi paulit-ulit sinabi niya, sapagkat ang mga scholar kapag maging sa banal na Quran, pinaulit-ulit minsan yung statement, parang to emphasize na yung katayuan na yun ay either haphazard, haphazard ba? Ano haphazard? Dangerous, okay, sabi natin delikado, para maging wangin sa mga tao, at same time, yung katayuan ng bagay na yun ay tinatawag na matayog yung katayuan, napakadagila, ikangat napakahalaga. Dahil sa katotohanan ng issue na ito, bakit napakahalaga ang issue na ito? Kasi nagbunga ng pagsubok para sa mga Muslim scholars. Nagbunga ito ng pagsubok mga kapatid, na kung saan naging bantog, at ito ay pumuksa sa napakaraming komunidad. Yung paniniwala lang yun na ang Quran ay hindi nilikha. Okay? Walang duda. Kaya nga binugbog at si Imam Ahmad ibn Hanbal dahil lamang sa panindigan niya, pinanghawakan niya ang akida ng Quran na salita ng Allah hindi nilikha. Kaya siya'y nakulong Subhanallah. Siya yung isa sa mga pangunahing nagtanggol ng akida na ito. Imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah ang kasamahan niya. Malinaw? Kahit nagkaroon ng malaking fitna, pagsubok, trials and tribulations sa mga tinatawag na Muslim scholars at maraming pumuksa sa community dahil lang sa paniniwala na ito. Nangaligaw ang kanilang akida dahil sa paniniwala na ito. Malinaw kapatid? Subhanallah. Subalit, pinangalagaan ng Allah ang katotohanan sa pamamagitan ni Imam Ahmad ibn Hanbal at ang iba pa na katulad niya, na kung saan kanilang tinanggihan ang pahayag, maliban na lamang ng Quran ay salita ng Allah, hindi nilikha. Ito? Hindi nilikha. Yun ang panindigan mga kapatid. Now, sa kanyang sinabi na la kalamu ghairihi, hindi salita ng bukod sa kanya. Sino kanya? Bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, salungat sa nagsasabi na ang Quran ay salita ni Jibril. Ito, ang statement na ito, salungat sa nagsasabi na ang Quran ay salita daw ni Anghel Jibril alayhi salam. Kawawa, nadamay patuloy si Jibril alayhi salam dito. Na kung saan, binigay na inspirasyon sa kanya o salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano mang katulad dito. May mga sabi na ito daw ay salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lamang, ganyan-ganyan. Hindi na? Okay. Na, kapag yung sabihin natin, kapag sasabihin mo, may mga nagsabi, okay, kunyari lang. Ikaw nga sabi natin nga mayroong nagsabi, kunyari ikaw yun. Nasabihin mo, ang pahayag ng may akda na ito, ang pahayag ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dito, okay? Na hindi salita ng bukod sa kanya, ito. La kalamu ghairihi, hindi salita ng bukod sa kanya, salungat sa kung ano ang sinabi ng Allah. Yung bang, ano tayo ba, ng issue? Okay? Assuming na sinabi mo yun, na parang, hindi bagat, yung sinabi ni Imam Ahmad dito, parang salungat sa sinabi ng Allah. Ano ba sinabi ng Allah? Ano ba sinabi ng Allah? Ito sabi ng Allah. Ito matatagpuan sa Kapitulo 79, versikulo 41 hanggang 42. Okay? Sinabi ng Allah, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ
qalilan ma tadhakkarun. Sinabi, at hindi ito salita na nagmumula, na manunula. Anong tungkol ito ay pagkakasalam? At hindi ito salita ng manunula na katulad ng inyong inaangkin. Kasi, alam mo kung bakit yung ayan na ito sinabi? Kasi, nung binaba yung ayan na ito, nirecite ito ni Propeta Muhammad, tapos lihim na nakikinig yung mga, sabi natin, hindi Muslim. Okay, yung mga Quraysh, lihim na pinakikinggan. Okay? Bago pa lang naisip, bago pa lang binigkas o sinabi ng mga Quraysh, yung nasa isip nila, binaba agad na yung response. Kasi naisip ng mga Quraysh, sa isip nila, siguro salita ito ng manunula. Sinabi ng Allah, hindi ito katulad ng salita ng isang manunula. Uy, bakit? Parang alam na yung parang alam na yung nasa isip ko Namangha, ika, di ba? So, hindi katulad ito manunula, katulad ng iyong inaangkin. Dahil kapag ito ay salita ng manunula, ay kakaunti lamang ang inyong paniniwalaan sa kasulatan ito. Siguro ito ay salita ng isang kahin. Ano may kahin? Hindi kain, ha? Okay? Ang kahin, ito yung mga manghuhula. Sabi na naisip ng mga Quraysh, siguro, okay, kung hindi mga manunula, manghuhula. Bago pa niya sinabi yun, na nasa isip niya, meron na agad reply. Na sinabi niya, at hindi rin ito orasyon ng mga manghuhula. Parang bakit alam niya yung nasa isip ko? Di ba? Dahil kapag ito ay mga orasyon ng mga manghuhula, ay kakaunti lamang sa inyo ang makakaalala nito at makababatid. Okay? So hindi ba sabi, parang punto ng aya, hindi ba malino sa aya na yun ay salita ni Muhammad? Okay? Sinabi ni Muhammad, salita ni Muhammad. At gayon din kanyang sinabi, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Ito matatagpuan sa Surah Takwir. Okay? Kapitulo 81, versikulo 19 hanggang 20. Okay? Lusot. Okay. Sinabi ng Allah, katotohanan ng Quran ay pinaparating ng kagalang-galang na sugo na siya ay si Anghel Jibril na nagtatangan ng lakas sa pagpapatupad ng anumang ipinag-utos sa kanya at nagtataglay ng mataas na antas sa Allah na siyang Rab ng Arsh, trono ng Allah na angkop sa kanyang kamaharlikaan. So ang unang aya ay patungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang ang pangalawang aya tumutukoy kay Jibril alaihi salam. Okay. Na anong tugon dito? Ang tugon hinggil dito yung sasabihin na ito ay imposible, very impossible, na ating isa sa alang-alang na ang dalawang sugo. Sino dalawang sugo? Si Jibril alayhi salam at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila mismo ang nagsasalita nito sa katotohanan. Hindi pwede. Nasasabihin natin na ang Quran sa parehong pagkakataon ay ito ay nagmumula mismo kay Propeta sallam at kay Jibril alayhi salam. Bakit hindi pa logically? Bakit tinatawag na imposible ito? Sa kadahilanan na ang Quran sa kanila ay mismo nanggaling. Imposible yan. Dahil ang isang salita ay kailanman hindi nagmumula sa dalawang nagsasalita sa parehong pagkakataon. Okay? Hindi pwede. Okay? Hindi pwede ang isang salita, ang isang kapahayagan, isang statement ay nagmumula, ang pinanggalingan ay sa isang tinatawag na sa dalawang tao. Diba? Ito ay salita mo. Salita niya? No way. Hindi po imposible yun. Di ba? Naintindihan niyo? Dalawang narito. Hindi narito. Speaker mismo. Kasi sabi nila kasi ang Quran ay salita mismo ni Jibril alayhi salam o kaya salita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung mga naging dalil nila. Okay? So masasabi natin dito, it is very impossible. Kasi bakit? Na ang Quran ay parehong, kung sasabihin na kung isasaalang-alang natin na ang Quran nga ay mismong nanggaling kay Muhammad o kaya nanggaling kay Jibril alayhi salam, sa pamamagitan ng mga aya na yan, imposible na ang Quran ay magmumula sa tinatawag na dalawang pinagmumulan. Okay? Imposible yun. Imposible hindi. Ano imposible? Imposible. Okay? Imposible. Mustahil. Mustahil ika nga. Hindi maaaring magmumula ika nga sa parihong pagkakataon. Okay? Kailanman. Imposible yun. Kaya nga, logical hindi tanggap yun. So therefore, ito yung mga sabi natin mga syubhats ba? Mga pag-alilangan na kinakailangan replyan, kinakailangan sagutin. Mayroong sagot para maging maliwanag. Kaya sa Islam, nakakakumpleto ng turo ng Islam.
Ano na mga bagay na mga pagdududa, mayroong reply ang Islam eh. May kasagutan eh. May malinaw na, ang Islam ay nakalinaw na turo. Okay? Kahit anong ibato mo na mga pag-alilangan, na mga sabi falsehood, nandyan yung sagot sa Islam. Subhanallah. Ang sa inyo lang mag-aral. Okay? Kasi hindi alam sagot pa, hindi mag-aral talaga. You know? Okay. Bilang panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng may akda, wa qawluhu sallallahu rahimahullah, wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah aw ibaratun. Okay? Ang ibig sabihin, at kanyang sinabi rahimahullah, at hindi pinahihintulutan na sabihin ng walang pagpigil, walang restriction, unrestrictedly. Halina? Itlakan, mutlakan, o walang pagtatakda na ito na ang Quran, kalamullah ay hikaya. O di naman kaya ibara ng salita ng Allah. So we have two words, hikaya and ibara. Okay? Okay. Hikaya means narrative. Salaysay sa Taga-Bisaya. Kaya? Tama, sir. Yes. Okay? O di naman kaya ibara. Ibara means expression. Okay? Expression, ika na. So, anong hukom? Hindi maaaring itlakan absolutely. Ibig sabihin, ganap, lubusan. Unrestrictedly. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ang Quran, ang kalam Allah ay hikaya. Hikaya, salaysay, narrative, or ibara o expression ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unrestrictedly. Absolutely. Okay? Hindi pwede. Gawin mo siyang, i-obsolete mo siya. Unrestricted mo siya yung pagkakasabi nito. Subalit kinakailangan ng detalyado mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Sa kanyang sinabi na wala yajuzu itlaqul qawli at hindi pinahintulutan na sabihin ng walang pagpigil o walang pagtatakda unrestrictedly. Hindi niya sinabi na hindi maaaring sabihin. Kasi mayroong dalawang pagkakaiba yung dalawang termino na hindi pwedeng sabihin kaysa doon sa hindi pwedeng sabihin unrestrictedly. Pag sinabi mo kasi hindi pwedeng sabihin alatul, either restrictedly or unrestrictedly. Hindi mo pwedeng sabihin. Samantalang pag sinabi mo na hindi pwedeng sabihin unrestrictedly, ibig sabihin pwede mong sabihin restrictedly. Naintindihan mo yun? Ulitin ko. Okay. Mayroong pagkakaiba yung dalawang term. Kaya si Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah maingat sa paggamit using the verb using the words. Ang sabi ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, hindi la yajuzu al-qawl, la yajuzu wa la yajuzu itlaqul qawl. Ang ibig sabihin ay hindi pinahintulutan na sabihin daw, okay? Na sabihin daw na ang Quran ay hikaya o ibara ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala unrestrictedly, nang walang pagtatakda. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng ganon. Absolutely, hindi pwede. Kaysa doon sa term na sasabihin niya, hindi pwedeng sabihin. Kasi pag sabi hindi pwedeng sabihin, either unrestrictedly or restrictedly, hindi mo pwedeng sabihin. Whereas kapag sinabi mo na hindi pwedeng sabihin unrestrictedly, ibig sabihin, pwede mong sabihin restrictedly. Naintindihan nyo? Sample. Okay. Inasabi mo Yes, siya. okay. Totoo yan. Okay. Ang sabi, halimbawa ngayon, pag sinabi ko ngayon na, bawal kumain ng tinapay. That is, restrictedly or unrestrictedly, bawal talaga. Alatul talaga bawal. Di ba? Bawal kumain ng tinapay. Pero pag sinabi mo, bawal kumain ng tinapay ng, o ngayon, o kaya ng ganito, that is tinatawag na sabihin na, that is tinatawag na pwede kumain ng iba. Yung isa kasi unrestrictedly yun eh, bawal kumain ng tinapay. Okay? Unrestrictedly. Walang limitasyon, walang pagtatakda, basta bawal kumain ng tinapay. Either ngayon, bukas, magpakailanman. Okay? Pwede maliit, malaki, matamis, kasi bawal kumain ng tinapay, basta sa ngalan ng tinapay. That is unrestrictedly. Unrestrictedly, absolutely. Absolute. Yes. Okay? Absolutely. Pag sabi mo ngayon tinatawag na bawal kumain ng tinapay ngayon,
Ibig sabihin, bukas pwede na. That is restrictedly. May exemptions. Meron tinatawag na ano. Sabi niya, bawal mong sabihin na ang Quran, hikaya, ibara, ng salita ng Allah, unrestrictedly. Nang alatul. Okay? Na walang detalyado ika nga. Malinaw? Naintindihan mo? Opo, sabihin. Eh siya, parang baliwa, di ba? Meron mga hikaya doon sa ayan ng Quran tulad yung pagpunta ni... Hindi yan. Iba-iba kasi nalalaman niya, we're talking about na tawag namin mga kwento yan. Iba. Ang tututuin na hikaya dito, papalahan ko, ano bang ibig sabihin ng hikaya? Ito na ngayon. Parang may po sa niyong maintindihan. Okay? Mas alam niyo restricted sa unrestricted, alam niyo na? Alam na din. Nangangahulugan na hindi maaari para sa atin na sabihin na ang Quran na ito ay ibara, okay, ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang walang pagtatakda, nang walang tinatawag na pagtatakda. Hindi rin maaari para sa atin na nasasabihin natin na ito ay hikaya, okay? Hikaya ng salita ng Allah na sa paraan ng walang pagtatakda, unrestrictedly. Now, sa mga nagsasabi na ito ay hikaya, sila ay ang mga grupo ng mga tao nagsasabi na ang Quran daw ay hikaya. Yung hikaya ba? Ano ba? Hikaya? Ano ibig sabihin ng hikaya? Para kang tinatawag na nanalamin. O nanalamin sa pag humarap ka sa natawag na salamin, makikita mo yung unggoy. Makikita kayo yung tinatawag na mukha mo, syempre. This is a reflection, reflected. Okay? Yun yung hikaya. Okay? Reflection lang doon sa tinatawag na yung kung ano yung nasa salamin, that is only a reflection mo. Okay? Reflection mo ika nga. Yun yung hikaya. Okay? Reflection. Ano yun? Ito yung reflection mo. Pag nalamin sa salamin, yung tinatawag na hikaya. Na parang sinasabi, yung Quran daw, hikaya, reflection ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malinaw? Okay. Mayroon pang tinatawag na mas malalim na ano dyan, kapatid. Ang mahalaga, yung mga nagsasabi na ang Quran daw, hikaya ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila yung mga tanong na kullabiya. Okay? Ang mga tao ito yung tinatawag na kullabiya. Okay? Samantalang, sa mga nagsasabi naman na ito ay ibara expression. Okay? Ito yung tinatawag na expression, ika nga, ito ay mga asyairah. Okay? So itong mga nagsasabi na ito ay ibara, asyairah, samantalang hikaya, ito yung mga kullabiya. Mga grupo na tinatawag na kullabiya. Now, sila ay parehong nagkasundo na ang Quran na ito na nasa mushaf. Yung nasa may Quran, wala tayong mushaf dito. Meron tayo dito. Okay. Sabi nila, yung Quran na nasa mushaf, nagkasundo sila na ito ay nasa mo ay hindi salita ng Allah. Yung Quran na nasa mushaf, mismo yun. Ayun tinatawag na ano. Okay, sa atin kasi, walang doon. Halimbawa sa atin, yung tinta, yung ginagamit sa pagsulat ito, nilikha. But we're talking about salita mismo, yung salita mismo hindi nilikha. Okay? So sa kanila yung anumang nasa tinatawag na nasa Quran, salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin, iyon ay tinatawag na hindi salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Na ito ay ibara, na ito ay tinatawag na subalit ito ay hikaya, o di naman kaya yung isang ibara. Okay? Na ang pinagkaiba nila ay, anong pinagkaiba ng ibara sa kahikaya? Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba mga kapatid, ang hikaya ay magkabalalay o magkapares, o reflection ikala. Okay? Reflection. Malalaong baga na parang ang kahulugan nito na kung saan ang salita ayon sa kanila, yung salita ayon sa mga tinatawag na kullabiya na ito, okay? At sa asyairah na ito, ayon sa kanila ay nakalarawan sa pamamagitan ng salamin. Okay? Nakalarawan sa pamamagitan ng salamin na tulad ng pag-aalingaw-ngaw. Alingaw-ngaw? Reverberates ba? Like echo. Katulad ng pag-aalingaw-ngaw ng tinatawag ng echo ng salita na lang sa salita. Diba? Katulad ng pag-aalingaw ng salita ng maalingaw-ngaw. O katulad daw yung alingaw-ngaw na yun. Yun, ganun ang salita ng Allah. Okay? Yun ay para sa pag-aalingaw-ngaw ba? Na which is hikaya. Yung nagsasalaysay. Kaya nag-reflect. Okay? Sa kung ano man yung salita niya. Yung sabihin, yung dito ngayon, yung dito na yan, hindi yan tinatawag na salita ng Allah.
Kundi, yun yung tinatawag na parang, sa boses pa, parang nag-aalingaw-ngaw. Okay? Nagre-reflect, nagre-revibrates ika nga sa salita na nagsasalita. So, hindi yung salita, hindi mismo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi yun ay tinatawag na sabihin natin ay hikaya ng kanyang salita. Okay? Ang gulo, no? Malina? Para naman sa pagiging ibara, ang tinutukoy dito na ang nagsasalita, gumagamit ng mga nilikha ng mga titik at tunog upang ipahayag ang kanyang pahayag sa kanyang sarili. So sabi nila, itong nakasaad daw dito na, which is sa mushaf, kaya alam natin na yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, hindi yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito hindi salita yan. Kundi, sabi nila, yun yung mga nilikha ng boses. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, naglikha ng boses, naglikha ng tinatawag na letra, naglikha ng tunog, ika nga, to deliver mula sa kanya papunta kay Angel Jibril. Biro mo? Para sinasabi nilang Allah hindi nagsasalita. Yun ang ibig sabihin punto doon. Paikot-ikot pa eh. Okay? Yun ang punto doon. Dahil sa kanilang paniniwala na tunay na hindi nagsasalita ang Diyos. Hindi nagsasalita ng totoong salita. Okay? At yung mga napahayag sa atin, sabi na yun yung hikaya lang daw at ibara. Yun yun. Yun ay parang salamin, nagre-reflect ika nga eh. Pangalawa, yung mga ibara, parang naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng boses, naglikha siya ng salita, at naglikha siya ng tunog, ng letra. Parang nag-record lang. Okay? Tapos, ito ay in-inspire kay Angel Jibril alayhi salam. Malinaw? Nakakulugan lamang na, parang hindi nasasalita ka na, nakita siya ng boses. Yung record, okay pa yung record kasi nagsasalita ka, na-record ka. O yun talaga sa kanila, hindi sila nagsasalita talaga. Iwan mo sa kanila, ang gulo-gulo nila, subhanallah. Hindi kasi intelligent sila yan. Hindi kasi para maano natin ba kung ano yung pagkakamali nila ba? Para maribat natin at saka ma-refute natin. Yes. Yan yung Malinaw? Okay. Yung puppet na nagsasalita, hindi bumumukha yung bibig, pero yung may kasal time puppet. Parang gano'n na nga. Anyway. Kaya naman, hindi pinahintulutan. Kaya sa atin, hindi natin pinahintulutan para sa atin na gamitin ang terminong hikaya, ni ibara ika nga, okay? Sa isang ganap na kahulugan, sa isang obsolete na kahulugan, sa isang unrestricted na kahulugan. Malinaw? Okay. Ngunit kailangang i-detalye. Kailangan tinatawag na tafsir, ika nga. Mayroon tinatawag na detalyado. Maari para sa atin na sabihin, maari. Para sa atin na sabihin na ang isa sa nagbabasa ngayon, halimbawa, pag nagbabasa ka ng Quran ngayon, halimbawa, ay nagpapahayag ng isang bagay mula sa salita ng Allah. Pwedeng hikaya mula sa Allah. Walang duda. Okay? Sa ganito tinatawag na restriction, hindi, sa ganito tinatawag na restriction na pamamaraan. Halimbawa, pag binasa ka, Qul huwallahu ahad. Hindi bagat hikaya yun? It's just nagsasalaysay ka ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yes. Okay. So, sa ganito parang pwede sabihin sa atin yun, ang Quran ay hikaya. Sa ganung pamamaraan. But in absolute na pamamaraan, hindi natin pwede sabihin yun. Okay? Kailangan detalyado. Dahil ang kanyang pagbibigkas ay Quran. Malinaw? Ngunit hindi salita na tinatawag na hindi salita ng Allah. Pagbibigkas sa pamamaraan ng pagbibigkas niya. Malinaw? Ang salita niya, ika nga, ay Quran. Malinaw? So, binabagay Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. So, yung pagbibigkas ko, sa pamamagitan ng talata ng Quran, ito yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda. Ako ay nagsasalaysay ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, yun ay nilikha. Okay? Tinatawag na nilikha. Malinaw? Subalit yung binigkas, yung word niya may ibig sabihin, ito yung salita ng Allah mismo, nakakahulugan na yun, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo, naniniwala tayo na siya ay nagsasalita ng totoong salita. In reality. Ang sa kanilang gulo-gulo nila eh. Okay? Na sa kanila ay hindi nasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Sila yung umiiwas sa pagbibigay paghahambing. Sila yung umiiwas papunta sa bangin. Alam mo yun? Yung umiiwas ka, akala mo ba para hindi ka mabundol? Subalit, yung papunta ka doon, nabundol ka? Kakaiwas mo, malapit ka na sa Yun. Yes, nakakaiwas nila, napunta doon sa tinatawag na panganib. Yun ang kanilang akida. Okay, yun ang kanilang akida. Samantala tayo, maniwala ka na yun. Yan ay totoo. That is it. Huwag mong bigyan ng interpretasyon. Okay? Mapayama ang puso mo at ang tinatawag na kaisipan mo kapag hindi mo binigyan ng interpretasyon yan. Pero basic. Basic yun. Maniwala ka kung ano yung sinabi sa kanya. Yan, that's it. In reality, halas. Okay? Sila,
Ewan ko, basta. Mahirap losses. Bitaharin kasi may thumbnail. Kaya nga eh. Subhanallah. So sa ganitong pagtatakda ay walang masama at walang problema pag sinabi natin na maaaring sabihin natin na, ano ba, kung nagbabasa ka ngayon ng Quran, sabihin natin na ikaya. Nagsasalaysay ka mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa ganung paraan, walang problema at walang masama. Okay? Subalit sa paraan na walang pagtatakda, unrestrictedly, nasasabihin natin na ang Quran ay ibara o hikaya mula sa salita ng Allah ay hindi pinahihintulutan. Kinakailangan detalyado. Kahit napakaingat ng may akda rahimahullah ni Sheikh Zubin Demir rahimahullah sa pagpili ng mga salitang gagamitin, habang sinasabi niya na at hindi pinahihintulutan na sabihin ng walang pagpigil o walang pagtatakda, bagkos kinakailangan na ito ay itakda at ito ay ipartikular. Okay, yu'ayyin. Ibig sabihin, kinakailangan ipartikular kung ano ba ang ibig sabihin nun. Linaw? At minsan tayo, pag ang isang statement, ika nga ay hindi malabo, malabo ika nga, at nagbibigay ng malawak na tanataw na kinakailangan idetalyado para hindi magbigay ng maling pag-unawa at pag-intindi sa mga nakikinig. Okay? Yes. Kasi di ba mayroong mga imam tsaka yung bumabasa ng Quran mismo tapos bigla-bigla na lang lumilipad yata tapos sinasampal yung sarili. Ano yun? Sabihin na mayroong mga ganun eh. Nababasa ng Quran tapos lumilipad? Quran sila tapos sasampalin yung sarili nila. Mga Shia siguro, Sabihin na- mga Sufi, mga ganun. Sabihin yung pagbabasa ng Quran talagang hindi tama yung kasi word of God tapos bakit ganun yung Yun ang una natin, kinakailangan na maano natin ang anggulo, ika nga. Hindi natin masabi kung yung pamaraan ng pagbabasa kasi maaaring paraan yung pagbabasa mismo ng tamang ayon sa pamaraan ng tajwid, ayon sa pamaraan ng tinatawag na pagtartil, pamaraan ng pagbigkas is proper. Wala tayong masabi kung ito yung pamaraan ng tama ayon sa tajwid, sabi natin acceptable yun. Subalit, the external means o pamamaraan pa mga ganun-ganon, that is out of the sunnah, syempre. Ibig sabihin, yung ganun na pamamaraan in particular, wala yun sa tatawag na sunnah pero sala na magbabasa, papaluin mo yung ano mo, ganun. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, ishada. Okay? So, walang ganun. Pero yung pagbabasa nito, hindi kailangan natin tingnan. Sa makakalam lamang kung yung pamamaraan, tamang pamamaraan ng pagbabasa niya ayon sa tajwid, yung expert sa tajwid. Syempre. Ibig sabihin, yung pwede na maghukom niya na tama yung pagbabasa niya, in terms of tajwid, in terms of rulings ng tajwid, yung mga nakakaalam sa tajwid, syempre. Okay? Kasi minsan, pag hindi mo alam ang tajwid, mga iba't ibang pamaraan ng pagbabasa, akala mo mali, kasi yun lang ang nakasanay mo, isang pamaraan naman ng pagbabasa, sabi mo, bida yan, ganun yan, hindi ba na yung Quran? Ikaw ay jahil. Kasi bakit? Alam natin ang pamamaraan sa pagbabasa ng Quran ay of course, ito ang known, ika nga. Di ba? Sa atin yung, alam lang natin isa. Okay? Ito nga po si riwayat ni Shatibi. Isa ka ng ibang mga, which is riwayat ni Asim. Mula kay Shatibi, ika nga. At yun ang noon sa atin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Yung riwayat natin ngayon sa tinatawag, may iba nga, yung wadduhe. Nagiging tinatawag na lin, ika nga. Wadduhe wal layli idha saje. Sa halip na saje. Sa Morocco, Okay? Sinasadya nila. So, pag hindi mo alam pa, wala kang knowledge noon, sabi mo, bida yung imam na yun ha. Meron din akong narinig na sa Ustad, alaykum. Meron pang pagbabasa. Meron ganun. Okay? At hindi na mabawi yung kahulugan. Alayhim o alayhum, hindi na mabawi yung kahulugan. Halina? Kasi dito ko lang yung sinabi ng mga kapatid doon. May nagpaliwanag ng scholar doon, sabi niya na kaya daw sa Quran, innalal matlub at tadabbur. Yung kaya hinihiling sa atin na unawain natin yung Quran, hindi lang basta-basahin. Kaya yung iba, wala nang ginagawa kasi hindi nauunawaan kung ano yung revelasyon na nakabarang ko sa Propeta Moses sa Wala silang adab ba? Wala silang etiquette ika nga sa pamaraan ng pagbabasa. Kasi yung ano doon, yung sabi natin kanina, kaya yung chef na pag nilay-nilay, you internalize the What words is of the real Allah. message ba? Yung essence ng Quran ng ayan. Yun yung ano doon. Hindi yung mga sinasampal yung mukha. At yung pagsampal ng mukha, kailangan gusto na. Kumasakay pa siya sa ceiling fan. Hari Father. Yan, anak sili. Mga Shia ata nga gumagawa yun Kasi alam mo kung bakit yung pang-ano ng Shia, isa sa mga element at saka shield nila para papaakit ng emotional yung kanilang tinatawag na signs. Titirahin ka, pag emotional ka ng tao, titirahin ka doon sa
ano nila, yun yung kanilang katangian, emotional. Titry ka na, kinakailangan magsimpatya ka sa pagkamatay ni Hussein, mga ganon. Okay? Siya, meron akong tanong hinggil sa Quran. Ayun. Paggamit ng wi, bakit ginagamit yung wi sa Quran na ito ba ay nangangahulugan na dalawa sila o may kasama si Allah subhanahu wa ta'ala? Kami, parang O Actually, marami nang sagot yan tungkol sa mga bagay na yan. So, mula sa mga scholars natin, pakatandaan natin, kung mayroong proper grammar sa tinatawag na Tagalog English, higit lalo sa tinatawag na Arabic. Ang pag-uusapin natin yung grammar, kasi the perfect grammar, no perfect grammar except the tinatawag na Quran, except the grammar of the Quran. Okay? Kaya magtataka ka, pag nag-aral ka ng Naho, ang source mo para maging tama yung grammar mo ay yung Quran. Walang duda. Magtataka sa Jordan, sinabi ng mga classmate ko, mga kaibigan ko nag-aaral ng Jordan sa Jamia Muta sa Jordan, yung mga professor nila ng Nahu, ng Arabic grammar, na pag-aaral ng Arabic, is mga Arab non-Muslim. Arab non-Muslim. At yung preference nila yung Quran. Meron talaga niya na alam nila yung Quran, totoo, pero hindi sila maniniwala. Meron niya, mag-isa pa sa salam, alam nila yan. Ang ibig sabihin nito, sa tinatawag na grammar ng Arabic, merong sa grammar ng, sabihin natin English at sa Tagalog ng plural of respect, meron din sa tinatawag na Arabic. Okay, meron. It doesn't mean, na yung plural of respect, it doesn't mean na marami, multiplied. Okay, it is a single use, ngunit yung tinatawag na teksto, it is a plural. Okay, wait. Yun na, halimbawa, ano siguro, mamaya lang. Tulad dito, Ustad, ano ko lang. Kasi di ba ginamit dito yung sunok ko yung papalatan sa, di ba? At kami ay, paano yung ko? Sa nukrio kapalatan sa. We shall make you to recite. We shall make you to recite. Hindi ba kasi hindi ba yun ng pangangahulugan na dahil si Jibril ang nag-recite kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi tulad ng halimbawa, di ba yung Karib na discuss natin yung Karib? Okay, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. At kami ay mas malapit na kung saan ay kami ay mas malapit sa tinatawag na kaysa sa kanyang jugular vein. Na kung sa tutukoy dito, ang tamang tafsir dito ay walang iba kundi ay kami mga anghel lang kumukuha ng buhay. Pag ginagamit yung kami dito, it's a plural of respect. Kasama yung... Okay? But it doesn't mean na It doesn't mean kailangan na- ni Allah ng katulong. Ay, walang duda. Wala siyang pangangailangan. Of course, wala siyang tinatawag na pangangailangan. Kasi yun ang inano ko. Pangalawa dito, yung kapag ang halimbawa, yung mga tinatawag na sa, yun nga, tuloy, grammatically speaking, halimbawa di ba nga, mas maganda, mas kagalang-galang pag sinabi, halimbawa si Walid, pumatok dyan, at tao po, sabi natin, sino po kayo? Kayo. Kayo. Nasamantala isa lang yung mga isa lang. Sino po kayo? Sino ka? Sino ikaw? Sino ikaw? Sino ka? Di ba ang bastos pakinggan? Di ba? Ang pangit. Mahalay, ika nga. Okay? Ano po kayo? Tao siya? Burara. Hindi man burara. Ang mahalaga. Hindi siya ano. Walang galang, walang galang. Walang galang. So pag sabi, sino po kayo? Napakagalang. This is plural of respect. Ganun sa natang naral. Pangalawa dito na magpapakahulugan, kapag ito ay tumutok, kapag ang involved dito kapag ang katangian na yun ay para lamang sa kanya at wala siyang tinatawag na kaakibat sa katangian na yun, hindi na sila sabing nahno, kundi ana. Siya lamang For example, ana, alimun, hakim, okay? O sabi na siya yung tinatawag na meron yan sa inani anallah. Tunay na ako ay Allah. Ikay nag-iisa lang. Kasi walang kasi hindi siya pwedeng tinatawag na lagi ng partnership, wala siyang kaakibat, So yan ay, ibig sabihin, ginagamit is solely, yung proper noun is talagang single, is para lang sa kanya. Subalit may mga iba, paglikha, halimbawa, wala kang khalak na. Okay? Halimbawa, paglikha na kung saan involve yun, na kung saan halimbawa, yun na, inanahno na zal na, binaba namin, na kung saan ay, sabihin natin, yung kanyang katangian na yun ay may kaakibat na means para maano ang isang kanyang likha, ginagamit is tinatawag na preposition na nahno, which is kami. As a plural of respect. So yun ay, it is not contradiction, makakausap ng palatayang Islam. Okay?
Kasi yung po, si Allah ay literal na nagpahinga, di ba? Hindi siya nagpahinga. No, eh. Sa Biblia lang yan po. Wala. Sa Biblia po yan. Sa Quran Yung wala. pakitapos kung ginawa niyo yung... Sa Biblia po yan, sa Genesis. Okay, wala po yan sa Quran. Hindi siya literal na... Kahit pa yung word na tinatawag nagpahinga, wala sa Quran yan. Mababaw siya. Okay? Bagkos after that, saan ginagamit sa tatawa na is, tumastawa ala al-arsh. After nalikha niya yung 6 ano, yun. hindi yung ginamit na tinatawag na pagpahinga, istawa ang ginamit. Siya ay pumaparoon sa kanyang tinatawag na kursi. Sa kanyang trono. Sa kanyang trono. Okay, pumapahibabaw sa kanyang trono. Hindi sinabing Hindi nagpahinga. Na Biblical pagkatapos term. niyang ginawa yung mali na. Biblical term po yan. Okay? Nina? Ni literal, ni figurative, hindi binanggit yung word na yan. Nina? Sa Biblia po yan. So pagkat yung katangian na yan, walang duda, ito ay naks, ito ay kakulangan. Yung katangian na yan, Kaya kakulangan. napagod siya kung napagod. Pahinga kami sa pagod, di ka. Nina? Nagutom, nauhaw, like that. Yun ang hina. Di ba? Kaya natawis. May pawis. so yan di pwede. Nina? Okay. Pero paano po kung halimbawa binigyan nila ng literal na kahulugan na bakit siya pumunta doon sa kanyang upuan? Para something like that. Actually, napalaro namin ito sa istawa. Si Malamahan, long discussion ito na itong istawa. Pero sabi na, una-una yung katangian. Siya yung mismo nagsabi, katangian niya ito. At paano yung pamaraan, we don't know. Yes. Okay? Ang sabi lang is pumaparoon sa kanyang trono. Sabihin nun, sabi nga, nang nangyari dyan kay Imam Malik rahimahullah, nagbigay siya ng tinatawag na lecture patungkol dyan sa bagay na iyan. Narinig, mayroong pumasok na mubtadi, gumagawa ng bida, ika na tao. At nung narinig niya na sinipin niya yung ayan na ito, at pagkatapos siya ay nag-istawa sa kanyang trono, sabi nung biglang tumayo yung langit, kay fastawa. Paano siya pumaparoon at pumapaibabaw? Na tumatak yung pawis si Imam Malik rahimahullah dahil sa tindi ng kanyang katanungan. Okay? Tumatak dahil sa bigat at pagdagila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, al-istawa ma'lum. Sabihin ng istawa sa word ng Arabic, sa word ng mga Arab. Ma'lum, sabihin nun yung kahulugan eh. Hindi siya istaw lang, kundi tinatawag na istakarra. Okay? Lalo pat ito yung pag ginamitan ng preposition na ala. Preposition na ala means that na on, ika nga. Istakarra, sabihin siya ay nanatili, ika nga. Hindi na? At pagkatapos, wal imanu bihi wajib. At ang paniniwala dito at pananampalataya na siya ay nag-istawa, obligado. Dahil siya ay nagsabi mismo, nag-istawa siya. Obligado din paniwalaan yun. Okay? Walang duda. Okay? Sabi niya, wal kayfiyatu majhul. At yung pamaraan kung paano ginawa niya yon, nag-istawa siya, majhul, unknown. Hindi niya sinabi na ganito yung kanyang pag-istawa. So, how dare you na magtanong kung paano? Di ba? Wasual ano bid'ah? At yung pagtanong tungkol dito ay bid'ah, innovation. Kasi ang mga sahaba, radiyallahu anhum majma'in, sila yung higit na nakakaunawa ng tinatawag na banal na Quran. Siya na yung nakakahigit na nakaunawa ng statement, every statement ng banal na Quran ay Arab sa kanila yun eh. Mga sahaba, binabasa kanila. Araw-araw, gabi-gabi yung tinatawag na sabi natin banal na Quran kapahayagan. Subalit, ni sumagi. Sa kanilang kaisipan na hindi sumagi yun. Hindi nag-question sila kung paano propeta ng ano siya nag-istawa. Hindi. Kasi bakit? Alam niya na wala siyang katulad. Alam niya. Okay? Alam na mga sahaba, na mga manampalataya, na yun ay ginawa at paniwalaan natin. At wala tayong karapatan kung paano yun. Dahil bakit hindi niya sinabi yung detalyado kung paano siya pumaparoon sa kanyang trono. At it doesn't mean na kailangan niya yung trono. It doesn't mean kailangan niya tinatawag na trono. Ano ba? Practically speaking, basically, logically speaking. Okay? Yung lupa ba? Nangailangan ba ng tinatawag na langit ang lupa? Ha? Halimbawa yung tinatawag na lupa natin. Okay, yung langit ika nga, nangailangan ng lupa? Di ba? Saan yung langit ngayon? Sa itaas. Ibig sabihin ba na ang langit nangailangan ng lupa? Kailanman ay hindi. It doesn't mean ika nga na siya'y pumapaibabaw sa kanyang trono ay kailangan niya yung trono. Dahil wala siyang pangailangan kailanman. Ngayon na, wala siyang tinatawag na pangailangan. Pero hindi kayo galit. Ha? Hindi kayo galit. Hindi ako galit. Papaliwanag lang ako. Parang may nag-comment. Di ba nga ito, yung volume eh. Hindi, ganun yun talaga kapatid.
Kasi bakit? Kaya sabi niya kaya nung ginawa ni Ma'am Malik, sabi niya, palabasin yung taong ito. Kasi bakit? Ako ay nangangamba na sa pagpalabas ng isang tao mula sa masjid, ito ay against sa tinatawag na Quran. Kasi pinagbawalan tayo na ilabas natin ng tao habang siya ay inaalala niya, tinatawag na Allah sa bilog na banal na masjid. Subalit ito ang hindi nag-alala sa Allah SWT, bagos gumagawa ng bid'a, palabasin, palayasin. Mawalang fitna. Hindi mo na duda, bawal ang fitna. Okay, so yun. So, anumang katangian na tumutukoy sa kanya, sa dakilang tagapaglikha, ito ay unang perfect, napaka-perfect, napakaganap. Kaman. Okay? Pangalawa dito ay walang bahid ng anumang kakulangan, kasi perfection. Okay? Pangatlo dito, pamamaraan ay sa kanya lamang, ay ayon sa kanyang at naangkop sa kanyang pagiging isang makapangyarihan. Okay? Subalit we don't know, hindi natin tinatawag na alam. Dahil bakit? Hindi ipinigay sa atin at hindi pinaalam sa atin, ipinagsasabi kung paano. Kaya nga, bigay rin takyifin. Kung may alam Kaya nga paniwala sa, sabihin, paniwala sa asma'ullahi wa sifat, isa doon is bila takyifin, nang walang tinatawag na pagtatanong kung paano. Okay? You know? Bawal mo din tinatawag bila tamthilin. Bawal mo rin siya tinatawag na bigyan ng paghahambing o paghahalintulan. Bawal yun. Either sa isip, sa salita, o sa tinatawag na gawa. Okay? Ay, sa kanila. Okay? Bila tinatawag na tahrifin. Walang distortion ng kahulugan. Okay? Walang sisira, hindi mo sisira, i-distort, pipilipitin mo yung kahulugan. Bawal yun. Kasamantalang malinaw sila, ito yung yun yung kahulugan nun eh. Mukha niya, mukha. Yung pinipilipitin na yung mukha, ganitong kahulugan. Okay? At lalo, wala ta'atilin. Walang tinatawag na pagpapaba. Yung bang, walang pag-ta'atil, ibig sabihin ay walang kahulugan. Walang pagpapabaya sa kahulugan, ikaw. Okay? Halimbawa, sabi mo, ang alay din nagsasalita. Yan ang ta'atil. Okay? Na hindi mo binibigyan at tinatawag na sabihin natin ay isinasantabi mo yung kanyang tunay na kahulugan. You know? Yan tinatawag na ta'atil. You know? So yun. La ta'atilin, la tahrifin, la tamthilin, la takyifin. 4 na sabihin natin punto pagdating sa tinatawag na usapin ng asma'ullahi wa sifat. Yeah? Padal. Saka yung nabasa ko yung shaitan nga daw, kumbaga lagi nang binibigyan ng confusion lagi, di ba? So, Walang kasi, tanda. yung pinaka number 1 daw yung parang kino-question mo Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa maisip mo na sino lumikha sa kanya, a'udhu billah. Yun yung pamamaraan daw ni Satan na para mag-confuse ka. confuse. At yun, ito walang sa mga tao na nangyari yan sa pagkulang ka sa kaalaman. Okay? Pag kulang ka sa tinatawag na aral, hindi ka aral. Hindi ka nga sa tinatawag na tunay na katuruan. Tunay na ng akida. Kasi napakahalaga ng akida talaga. Kasi doon nagkakawatak-watak ang umma Islamiyah. Okay? Sa tinatawag na akida. Sa asma'ullah wa sifat. Siya parang ang advice natin ng mga salaf, kapag dumarating ang ganun mga wasawis, sabihin nila na amantu billahi. Mustaqim. Okay? Ibig sabihin sabihin mo lang na ako naniniwala sa Allah. Sa papayat at ako ay magiging magpakatuwid ka. You know? Okay. So yun yung kapatid. So inshallah, naway ito ay nagbigay ng linaw sa inyo. Barakallahu fikum ay magpatuloy natin ang statement at pahayag ni Sheikh Hassan bin Taymiyah sa mga susunod inshallah. So Allah wa'ala bisawab sa mga hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano? Ustad, pwede Yes. magtanong. Di ba si Imam Ambal na Ano ambal? Hambal. Imam Ahmad ibn Hanbal. So kasi parang napapanahon na pag-usapan yung patungkol sa kanya dahil di ba siya yung makipag-debate sa mga yung mga katulad ng mga paniniwala ng mga scientists, hindi na sila naniniwala sa Panginoon Diyos. Okay. So kasi napapanahon, actually personal na kapatid ko mismo, na-confuse siya about God. Ginawa namin siya sa loob ng masjid eh. Bandang huli, inamin niya sa akin, sabi niya, hindi na ako siya naniniwala sa Panginoon Diyos. Ano no? Hindi na siya naniniwala sa God. Wala na siya paniniwala. Kasi bakit? Kasi ang syaitan, binibigyan ng pagkalito yung puso ng isang tao. Puso. Binibigyan ng pagkalito. Walang duda. Lalo pa lahat gagawin ni syaitan para hadlangan ng isang tao na alamin ang katotohanan. Kahit makikita may mga tao na,
gustong-gusto ko kaso lang. Eh, ganun ba? Di ba? Kaso lang, asawa ko eh. Mga ganun ba? Gusto kong mag-Muslim subalit. Oh, di ba? Gusto ko mag-Muslim subalit. Yung alak, sayang yung alak. Di ba? Gusto ko mag-Muslim subalit. Makagalit yung asawa ko. Gusto ko mag-Muslim subalit. Mahal ko yung baboy. Ganun ba? Sarap yung baboy. Hindi, totoo, walang duda. Di ba? Maraming saitan lahat. Eh, lalo ano ng shaitan. Yung mga ganito mga tinatawag na senaryo sa kanyang kaisipan. Yan ang i-ano ni shaitan. Okay? O, tawag dyan, meron ng bubuyuin ka ni shaitan. Okay? Bubuyuan. Ewan. Siya yung may nag-usapan namin Ustad, ano yung epekto sa isang tao yung kung ang Quran ay ililikha o hindi lilikha? So anong magiging epekto sa iyo? Ang unang-una, kapatid, iman. Unang-una. Ang iman nakasalalay dyan. Kasi kabilang yun sa paniniwala. At ito lang sabi natin kanina. Kabilang sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa iman sa Allah at sa kanyang mga tinatawag na kutub ay ang paniniwala ng Quran ay kalamullah. So para maging ganap ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan mo maniwala sa bagay na iyan. Otherwise, pag hindi ka maniwala, hindi magiging ganap ang Hindi, paniniwala I mo mean, sa kanya. naniniwala ka naman na ang Quran ay kalamullah. Pero ang ano ko dito, bakit kailangan pagdiskusyonan yung kung siya ay lilikha? Okay, good. Bakit kailangan pag-discuss? Kasi bakit may mga grupo na mga suwail. May mga grupo na kung saan sumasalungat sa kung ano yung katotohanan. So, may mga grupo na kasi kung walang pasaway, wala sana magsasalita ng ganun eh. Di ba? Kung walang pasaway, alimbawa sa tinatawag na pamamahal Duterte ngayon, tahimik na sana ngayon ang Senado eh. Ganun lang yun eh. Naging maingay yung Senado dahil sa mga pasaway at kontra. Kontrabida. Diba? Kontrabida ika nga. Sumangkinin yung nasa tuloy yung ano, yung sinigay. That is logically speaking, ganun talaga eh. Kaya nga, bakit tayo nagsalita kasi bakit may mga may mga maling katuruan. So, tatahimik na naman tayo, ika nga, dahil ito yung paniniwala natin. Parang yung ano, parang yung sinigay at ang nangsa. Sana, sige. Huwag mo nga, huwag mong isagdito yung usapin ng lingwahe, kapatid ng ating lingwahe. Walang kinalaman yan sa tinatawag na ano, sa ano. Inshallah, walang kinalaman sa akida yan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, magamat na yun, sabi na may kinalaman sa akida, pero depende sa ano ng puso, paano niya gamitin to eh. Paggamit ng sinig, kaya halimbawa, tinutukoy niya dito ay tinatawag na nilikha, sabihin na kumpara niya ang Allah sa batang katulad ng nilikha, that is, akida na yun, siya walang duda. Oh, pero isa sampling ka sa ano lamang, may sampling tinatawag na sabihin natin pananalita, ibig sabihin, ito sa grammar, ika nga. Lingwa na tinatawag na grammar. At yan ay sa ating Pilipino, wala sa tinatawag na Arabic yan. Okay? So, kung masaya ka, huwag natin iyan ang issue. Patay na ang issue na yun, huwag natin buhayin. Malinaw? Kasi marami ang mga particular mga duat ay nagpatayan, halos pagpatayan dahil dyan. Malinaw? Dahil fit na syaitan. Walang duda. Nasa sentro si syaitan para magkawatak-watak ang mga duat, magkawatak-watak ang mga Muslim. Subhanallah, nasa larangan ng da'wa pa. Diba yan, pagsubok lahat yan. Yung mga sahaba nga sa panahon tinatawag na gazwatu, ano yun? Gazwa yung panahon ni Muawiyah. Gazwa Siffin, Badr al-Siffin. Nangyari yan, mga sahaba nagpatayan mismo. Nagpatayan, because why shaitan? Dahil sa fake news. Dahil sa fake na nadala ng tinatawag na fake news, wala duda. Dahil sa tinatawag na fake na dala ng tao, ika nga. Dahil sa pagbubuyo ng shaitan. Manuda. Okay? So, yun mga bagay na iwasan natin. Lalo pat walang kinalaman sa tinatawag na ano. Sabihin natin, walang kinalaman sa akida, walang kinalaman sa pangrelihiyon. You know? Okay. Yan ay may kinalaman lamang sa tinatawag na side ng usapin sa salita. Salita natin, sarili natin lingwahe. Okay? Kaya sa akin, masaya ka. Kung saan ka masaya, may supportahan ka. Kasi ako, ginamit ko ang nasa, dahil ito nasanay ako sa paggamit dito eh. At hindi ko sabi, gumamit sinikay, abnormal o kaya auzubillah. Okay, mali siya. No. Salita mo yan. Okay, use it. Okay? Subalit kinakailangan natin yung malinaw na layunin natin sa paggamit nito. Malinaw? Okay. Aywa. Wala? Wala nang tanong? Wala nang tanong mga kapatid natin, mashallah. Ay, binabati ko lahat ng mga ano sa atin, mashallah. Tabarakallah. Mashallah. Ustaz 200 shares, mashallah. Ano ito? Ustaz Malik. Si Malik? Assalamualaikum daw. Sino Ustaz Malik? Si Malik Saleh? Si ano? Salman. Si Salman, si Abu Salman, mashallah. Yeah, Sheikh Abu Salman, kaya pangalan. Subhanakallah. Tapos si Sheikh Al-Harbi Hassan from Philippines, nasa Pilipinas siya ngayon.
Kasi yung sa atin. Congratulations to our President Rodrigo Duterte, awarded as the world's best president by the UN Economic and Social Council. Okay. UN yan, ha? UN. Oo, worldwide to Anong kunin? Best. Naniwala ka ba dyan ng Anong siya sa akida? Pag nag-Muslim siya sa... Kung si Duterte matatag ang kanyang panitigyan sa bayan, kailangan patatagin natin ng protest sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fine. Okay. Okay na, Ustaz. Okay na? Text Okay na. na naman yan.